guys, good day. Kamusta na po kayo? Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin former President Rodrigo Roa Duterte. Meron po siyang memory loss according po sa kanyang abogado, si Attorney Kaufman. Ayon po sa balita, si Tatay Digong po ay wala na pong kakayahan daw makapag-recall ng mga events, mga lugar, timelines, or even members of his immediate family. Ito po ang sabi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman informed the International Criminal Court or ICC while petitioning for an indefinite suspension of all legal proceedings against him. Maraming natawa dito guys. Marami din ang nalungkot ang mga supporters ni Tatay Digong. Pero sa akin naman, mahirap magsabi ng patapos. Baka strategy lang ito para hindi po matuloy ang legal proceeding pagbasa ng sakdal sa kanya sa ICC. Hindi po ako abogado, pero ito ay isang strategy ng kanyang legal team. Una-una, ano ba ang mangyayari kung magtuloy ang proceeding pagbasa ng sakdal sa kanyang mga kaso against crimes against humanity? Posible po, hindi ko naman sinasabi na mangyayari, na tuloy-tuloy na ang pagtakbo ng kaso. Kung mapatunayan si Tatay Digong ay nagkasala at may malakas na ebidensya laban sa kanya, crimes against humanity, murder, war against drugs, posible mapaikli ang hearing at ma-found guilty siya, makulong na talaga siya permanently doon sa the Netherlands. Tandaan natin, si Tatay Digong ay may edad na 80 years old na po. 80 plus 30, kung minimum na 30 years ang kanyang gugugulin, 110 siya kung makalabas siya. Sa panahon ngayon, plus may hirap na makaabot ng 90 years old or even 100 or even 80. Certain nga ni Tatay Digong nakaabot pa siya ng 80 years old. Pero mahina na siya. Pangalawa, noon na nakita ko parang diskarte din para at least tuloy-tuloy ang sahod or income ni Nicholas Kaufman kung dinidelay ang pandinig ng kanyang kaso. Kasi client niya nga, hindi nga makadefend daw, makaalala ng kanyang pakinandoon siya, ang kanyang sarili o kanyang pamilya. Now, sino lang ang may karapatang mag-check, mag-evaluate sa mental state ni Tatay Digong? Una-una ang mga psychologist at mga doktor ng ICC. Sila lang po ang may karapatan na mag-testify na si Tatay Digong ay may memory loss or wala. Wala na pong iba pa. Hindi pwede dito sa Pilipinas kasi hindi siya na priso, no? Or na custody, kundi ang ICC. Kung ang tanong, pwede bang ma-release si Tatay Digong sa rason na memory loss? Depende yon sa ICC. Kung nakita nila nagdradrama lang ito para makauwi, hindi nila yon papatulan. Ikalawa, kung i-release din si Tatay Digong, gusto ibalik dito sa Pilipinas, alam natin na gusto talaga ni PBBM na hindi na bumalik si Tatay Digong kasi sinisiraan siya, sinasabihan sa palagi ng bangag, pwedeng hindi tinggapin ng Pilipinas kung ibabalik dito si Tatay Digong. Bakit po? Kasi po, hindi na po member ng ICC or International Criminal Court ang Pilipinas na kumalas ito noong 2019. Alam kasi ni Senator Bato, ni Senator Bongo at ni Tatay Digong na time will come, baka lang ulihin si Tatay Digong kung hindi na po siya presidente. That ngayon nangyayari.
So, ano pa masasabi natin guys? Pray natin si Tatay Digong hindi lang sana na may memory loss si Tatay Digong or dementia or Alzheimer's ang kanyang dinadanas. Good health lang Tatay Digong at laban lang. Kung wala kang kasalanan, pauwiin ka ng ICC. But, kung meron, so magdusa ka doon. Kawawa naman ang mga biktima ng extrajudicial killing, mga drug addicts daw, ng panahon nyo. Dapat po fair justice po, hindi po selective justice. At hindi po masusuhulan ng anumang salapi or impluensya ang ICC. Yun na po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At suporta, ito daw naman po ang kaibigan si Jake. Paalam guys, kita-kita po tayo sa sunod na video. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi.